Oo, ganun talaga yung mga tao ngayon. Saka lang nila marirealize na mahal ka kapag wala ka na. Yes, kayo na nasa loob kayo ng isang relasyon na dapat kayo or story nyo na lang yung iniikutan nyo. Hindi nyo kailangang ano pa yung mga past na nangyari sa buhay nyo. Kasi past na nga Bakit ba binabalik? Huwag yung itama yung iba. Yes. Kung sa inyo lang dalawa umikot ang buhay nyo, huwag yung pakalaman yung ibang tao. Yes, correct. At ito, tatandaan nyo kapag walang tiwala sa inyo ang isang tao at lagi kayong pinaghihiнаlaan, kahit anong prove nyo na hindi naman yun talaga totoo, iwanan nyo. Forget those who forget you. Kung para sa'yo yan. Kahit hindi mo ipaglaban, di ba? Pero anyway, sabi nga, kapag talagang gusto mo yung isang tao, may paraan. Gumawa ka ng paraan para mapatunayan mo na talagang deserve ka dun sa boy. Ganun ba yung yung lalaking gusto niyang makasama habang buhay? Yung susukuan siya agad nang hindi man lang lumalaban. Yung kasi 'di ba sabi niya sa letter, pwede ba nating harapin 'to ng magkasama? Kasi kung talagang mahal ka niyan, bakit isisisi niya sa iyo at sa pamilya mo yung failure ng relationship niyo, 'di ba? Doon pa lang sa statement niya na parang sabi doon sa letter is gusto daw niyang tanggalin yung pagdududa sa kanya kaysa naman magkasama sila pero hindi siya pinagkakatiwalaan ni EJ. Gusto daw ni EJ nakalimutan yung sinabi ng pamilya ni Maha na yung pagmamaliit sa kanya. Oo nga, yung sinasabi ko, diba? Kaya magsimula na lang daw sila ng magkahiwalay. Yes. Oo, kasi kung para naman daw sila sa isa't isa, magiging sila at the end of the day. As a empowered woman, don't run after him. Ano da? You have to show him what he had lost. Ganon. Hindi ikaw ang nawalan, kundi siya. Kasi ikaw na to na napagod ka kay English. Saan ka ba galing? Ba't pagod na pagod ka? Anong ginawa mo? Charot. Ayoko na. Charot. Kasi ikaw na to, ginagawa mo na nga lahat, diba? Tapos parang wala na. Pero sa loob ng relasyon nyo, puro na lang negative thoughts yung inaano niya sa'yo. Palagi kanyang pinaghihinalaan, diba? So, you have to focus on your career and try to be the best. The best naman. Sabi dito ni Dan Christopher, pag maugmahon maray si Madam Kisa. Maugmahon maray. Maugmahon maray ne ho. Maugmahon maray ne ho. Muna isuman to. Kasi mas lalo kang masasaktan kung lalo mo siyang ipaglalaban. Kung lalo mo siyang ipaglalaban. Love yourself first before loving someone else. Kasi wala namang point kung ipaglalaban mo pa or hahabulin mo yung taong siya na mismo nga yung umayaw, 'di ba? And siya na mismo yung lumayo na ng tuluyan sa'yo, diba? And you know what? Sometimes it's better to take a step back even though it hurts a lot. Hindi porke mahal mo, habul-habulin mo. Kahit masakit, kailangan mo tanggapin at mag-move forward. Kung talagang kayo yung para sa isa't isa, kayo naman talaga, diba? If the other person loves you, he will come back naman. If not, you were with the wrong person and it's time to move on. Kasi masakit yan ngayon, but years from now on, you will realize it was a good decision to have not run after someone who doesn't love you back. You have to keep in mind, you cannot force a relationship on someone. Kasi kaya nga kayo in a relationship kasi kayong dalawa ang dapat magbubuhat nun. Hindi pwedeng isa. Isa lang. So, accept it and move on with your life. Because, if you two have
are meant to be, you know. You'll be to be together. Yes, if you two are meant to be together, no distance and time will keep you apart. True love will always find its way, sabi nga, di ba? Ano bang ibig sabihin ng LDR? Long distance relationship. Nakakainis si DJ. Akala ko ang LDR laging di romance. Uy. Ayoko ng mga ganyan. Let's go na. Let's go and go and multiply. humayo kayo at magpakarami.